Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nasaksiyan na parang kumakampi na si Evangeline kay Leonard na tinuturing na niyang kuya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit malapit ang loob niya dito. Siya pa nga nagsabi kay Leonard na wag munang tanggapin ang pakikipagsosyo ng kanyang ama sa kanya hanggang sa gumaling ito. Pero ang totoo ay nagkukunwari nga lang itong may sakit para si Evangeline ang bahala sa mga pinaplano niya na mapalapit kay Leonard at makumbinsi ito. Samantala nalaman nga ni Leonard na nagsisinungaling nga ang kanyang attorney dahil pinaimbestigahan niya ang nangyari ng kanyang mga magulang noon. At nagalit nga siya sa kanyang natuklasan kaya agad niya itong pinuntahan. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Leonard habang sakay ng kanyang sasakyan. Papunta siya ngayon sa kanyang attorney. Nagsinungaling siya sa akin noon kaya ngayon oras niya na para sabihin sa akin ang lahat. Alam kong alam niya ang punot dulo nito. Lalo na't siya ang pinagkakatiwalaan ng daddy ko na mapag-iiwanan para tulungan akong makabangon at may pagpatuloy ang naiwan nitong mga negosyo. Mabibilis ang hakbang kong pumasok sa malaking bahay nito patungo sa library nito. Padarag ko pang biyangkusan ng pinto nito at pabagsak na isinara. Napansin kong paggugulat sa mukha nito. Hakmang magsasalita pa lang ito nang ihagis ko ang envelope na naglalaman ng lahat na ibinigay sa akin ng investigador ko. Kitang-kita ko ang gimbal sa mukha nito. Halata ring namutla ito katulad ng naramdaman ko kanina pagkakita ko ng mga litrato. Tumingin ito sa akin na mukhang natutuliro. Iyo, let me. Tutubang lahat ng iyan? Mahina ngunit pagalit at diin kong tanong dito. Halos hindi ko na ito hinayaan pang magsalita dahil gusto ko na kaagad malaman na totoo. Ngunit hindi ito umiimik. Nakatingin lang ito sa mukha ko. Sabihin niyo kung totoo ang lahat ng iyan. Dahil alam kong may alam ka sa lahat. Ang sabi mo aksidente ang lahat na nangyari. Ano ang mga iyan? Sigaw ko na rito. Halos habol ang hininga ko sa galit. Pakiramdam ko gusto ko nang maiyak sa sobrang galit. Ni hindi ko na rin naisip na matanda ito sa akin. Napansin ko ang lungkot na dumaan sa mukha nito. Sabay buntong hininga, humarap ito sa akin. Dahil nalaman mo na rin ang lahat, siguro oras na para malaman mo rin ang lahat simula sa umpisa hanggang dulo. Hindi nga ako nagkamali. Manang-mana ka sa tatay mo. Matalino at hindi kailanman maiisahan. Ngunit di ko inaasahan na papaimbestigahan mo pa ang nakaraan ng iyong mamagulang. Wika nito. Nangunot ang noo ko sa mga pinagsasabi nito. Ibig sabihin may dapat pa akong malaman maliban sa ibinigay sa akin ng investigator ko. Napansin ko naging blanco mukha nito at tumingin sa kawalan. Hindi naman ako makapagsalita dahil hinihintay ko ang sasabihin pa nito kahit na gustong gusto ko nang ilabas ang galit ko. Bata pa lamang ang daddy mo, magkakilala na sila ni Mr. Reyes at Mr. Buena. Sa isang university sila nag-aaral. Ngunit hindi ito kaibigan ng daddy mo ang dalawang ito. Si Mr. Reyes at Mr. Buena lang ang magkaibigan. Marami sila ngunit silang dalawa lang ang naging malapit magpahanggang ngayon. Dahil sa matalino at magaling ang daddy mo, palagi siyang napupuri at sikat sa lahat ng telebisyon, magazine at marami pang iba. At dahil ang mga magulang ng daddy mo noon at magulang ni Reyes magkakilala, hindi na iwasang ipagkumpara ang daddy mo kay Mr. Reyes. At iyon ang naging dahilan ng pagkagalit ni Mr. Reyes sa daddy mo. Hanggang sa umawak na sila ng kumpanya ng mga magulang nila. Lalo pang nagalit si Reyes sa daddy mo dahil hindi niya ito mapantayan o malampasan man lang na naging dahilan upang magalit siya at mag-isip ng masama sa daddy mo. Wika nito. Samantalang ako halos nakanganga sa mga nalaman. Akala ko nga tapos na ngunit hindi pa pala. Gumawa ng mga bagay si Mr. Reyes na ikakasiran niya yung ama noon ngunit hindi ito natagumpay. Dahil higit na matanyag ang daddy mo at matalino. Ngunit makalipas ng ilang taon, biglang gusto makipag-business partner ni Mr. Reyes yung ama. Ngunit di pumayag ang daddy mo dahil alam niyang may binabalak lamang itong masama sa kanya. At dahil sa pagtanggi niya rito, nag-iwan ng babala si Mr. Reyes yung ama. Simula noon kinausap niya na ako tungkol sa mga bagay-bagay. Sinabi niya rin ang lahat ng ito sa akin. Hinihabilin ka na rin sa akin sakali raw na may mangyaring masama sa kanila. Ipinangako ko rin dito na hindi ko sasabihin sa inyo ang mga ito dahil na rin sa kagustuhan na iyong ama. Ayaw kanyang pag-alalahanin pa. Gusto niyang itago ang lahat ng ito sa iyo. Kaya naman hindi ko sinabi sa iyo noon
ang mga bagay nito dahil sa pangako ko sa iyong ama. Nangyari ang aksidente. Wala na sa Pilipinas si Reyes. Ayun pala upang hindi siya paghinalaan. Ngunit pinaimbestigan ko ang nangyari at nalaman ko ngang tauhan niya at tauhan ni Mr. Buena ang pinakilos niya sa mga bagay na ikinamatay ng iyong magulang. Hindi ko ito sinabi sa iyo dahil nangako ako sa ama mo. Naisip ko rin na baka hindi na rin naman bumalik ang Reyes para guluhin ka. Ngunit nagkamali ako. Sabay buntong hininga nito. Kung itatanong mo kung bakit sinabi ng lahat ng daddy mo sa akin at ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng ito at ikaw ay dahil ang mga magulang nito ang nagpaaral sa akin. Hindi man kami magkaibigan noon ngunit sa university din nila ako nag-aral. Sinabi sa akin mga magulang niya na pagiging abogado ang kunin ko upang sa daddy mo ako magtrabaho. Bilang abogado nito na siyang tinanggap ko naman. Pero bakit si Mr. Buena pa? Bakit hindi niyo sa akin sinabi na may kinalaman siya rito? Samantalang, alam niyo naman na asawa ko, anak nito. Galit pa rin wika ko rito. Hindi niya kagustuhan ang nangyari iyo, tinakot lamang siya na kaibigan niyang si Mr. Reyes. At noon pa man na nakilala mo ang anak niya, pinaimbestigahan ko na siya kung may masama siyang balak sa iyo ngunit nalaman kong wala na may itong balak na masama. Kaya hindi ko na sinabi sa iyo dahil ayaw ko na sanang balikan mo pa ang nakaraan. Wika nito. Sa galit at sama ng loob ko bigla akong tinabik ang base nito sa loob ng library. Hindi naman ito umimik hanggang sa napupo ako at hindi ko napigilang umiyak. Ang sakit sa pakiramdam na kasama ang ama ng asawa ko sa pagkamatay ng mga magulang ko. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Bakit siya pa? Kahit na hindi ito ang pumatay, hindi ko pa rin matanggap na tauhan ito mismo. At dahil alam mo na ang lahat, alam kong magiganti ka iyo. Hayaan mo na ako rito. Ako nang bahala kay Mr. Reyes. Wika nito na siyang ikinaangat ko ng tingin. No, sapat na ang lahat ng sinabi mo sa akin. Huwag ka na makialam pa rito, ako nang kikilos. Dapat magbayad ang dapat magbayad. Timbagang at galit kong wika rito. Pero, please huwag na kayong makialam. Kung noon kailangan ko ang protekta nyo dahil totoy pa ako ngayon hindi na. Sapat na ngayon para ako mahiganti sa pagkamatay ng mga magulang ko. Wika ko rito sabay tayo upang umalis na. Hindi siya madaling kalaban, pahabol nito. Kailangan mo ang tulong ko. Humarap akong muli rito. Baka nakakalimutan niyo kung sino ang higit na makapangyarihan sa amin. Wika ko rito at tuluyan na umalis. Napailamos naman sa mukha si Mr. Kim. Kinakabahan siya sa maaring gawin ito. Pero alam niya matalino ito ngunit hindi pa rin niya maiwasang mangamba. Para rito, tinuring niya na rin itong anak at ayaw niyang mapahamak ito. Siguro mas mabuting alalayan niya na lang ito sa pwedeng gawin ito. Alam niya rin na posibleng kayanin niya ang Reyes na iyon dahil may mga kaibigan itong magagaling pagdating sa labanan. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang mabahala lalo na't may pamilya na ito at baka idamay niya pa ang asawa niya dahil sa ama nito. Nakakainis. I'm sorry Mr. Rodrigo. Hindi ko alam kung kaya kong protekta ng iyong anak ngayon lalo na't may sarili nitong desisyon sa buhay. Pipingwi ka niya sa sariling isipan. Samantalang si Mr. Buena naman hindi mapakali nang i-text siya ng baliw niyang kaibigan na nagkita raw sila ng kanyang anak noon sa isang restaurant. Nangangamba siya ngayon at baka kumikilos na itong walang nalalaman si Leonard lalo na't ang anak niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi siya makakapayag ngayon na gumawa na naman ito ng kasamaan lalo na't sangkot dito ang kanyang pamilya. Natatakot rin siya na baka pag nalaman ni Leonard na kasangkot siya sa pagkamatay ng mga magulang nito, baka magiganti ito sa kanya at baka ang asawa nito ang pagigantihan na walang iba kundi ang kanyang anak. Anong dapat kong gawin? Tulirong wika niya sa sarili. Mark POV. Kagad akong pumunta sa bar na binanggit ng kaibigan kong si Leonard. Ramdam kong malaki na naman itong problema ang dinadala. Alam kong higit pa sa unang mga problema ang kinakaharap nito ngayon. Dahil ngayon lang ito umiyak habang tumatawag sa amin sa group call. Kahit kailan hindi ito umiyak. Bakla lang umiiyak. Kaya ngayon alam kong hindi madali ang dinadala nitong problema. Papunta na rin ang ilang mga kaibigan namin sa bar na binanggit nito. Sakto naman pagbaba ako ng sasakyan ay siyang pansin ko sa ilang mga kaibigan ko sa parking lot. Kaya sabay-sabay na kami pumunta sa loob ng bar. Nasa second floor daw ito at nasa private room. Mukhang hindi madali ang dinadala ng kaibigan natin ngayon Wika sa akin ni Vince habang papunta kami sa taas. Nagsiayunan naman sila Dance at Kate. Napasingap pa kami ng sabay-sabay dahil pagbukas pa lang namin ng pinto
ay pagbabasag na ang nadatnan namin sa loob ng kwarto. Mabibilis ang akbang ko upang pigilan si Leonard sa pagbabasag ng bote. Halatang nakainom na ito at ayun umiiyak nga. Ngayon ko lang naramdaman na parang gusto ko ring umiyak. Sa aming magkakaibigan ako ang pinakahigit na kaklose nito at kakilala bago pa namin makilalang tatlo. Kaya parang nararamdaman ko ang bigat na daladala nito. Masigit mo kaming kailangan ngayon. Pipingwi ka ko sa sarili. Dude, tama na. Pagpigil ko rito nang akmang ibabato na naman itong bote. Napopo ito habang nakasabunot sa ulo. Yumuyugyug pa ang balikat nito na halatang humikpi. Hindi ko napigilang mapakuyom ng kamao. We're here. Sabihin mo kung sino ang may kagagawan na ginaganyan mo at sisiguraduhin ko sa iyong magbabayad sila. Timbagang kung wika sa aking kaibigang si Leonard. Alam ko na sa matino pa itong pag-iisip, hindi pa ito kalasingan. Nakakainis, bakit siya pa? Bakit sila pa? Galit na wika ni Leonard. Hindi naman kami makapagsalita at hinihintay ang nais pa nitong sabihin. Hanggang sa umiinom na naman ito ng alak na siyang hinayang ko lang muna. Baka kumukuha ito ng lakas upang masabi ang gustong sabihin nito. Halata na rin sa mga mata nito ang mugto. Alam ko na ngayon kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. Garagal na wika nito at biglang pumikit ng mariin. Bigla naman kaming nagulat dahil sa sinabi nito. Kahit kailan wala itong sinabi sa amin about sa mga magulang nito. Dahil tulad ng sinabi ng attorney nito, aksidente lang ang nangyari. Pero ano ngayon, ang sinasabi niya, ibig sabihin pinaimbestigahan niya ang pagkamatay ng mga magulang nito na hindi namin nalalaman. Pinaimbestigahan ko sila dahil pakiramdam ko, hindi ordinary ang pagkamatay nila. Hindi nga ako nagkamali. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil baka nagkakamali lang ako ng akala. Pero ngayon ang sakit, sobrang sakit. Paano kung gagawang may ganti? Sigaw nito habang tumutulo na naman ang luha nito. At itinuturo ang dibdib nito na parang sinasabing sobra talaga itong nahihirapan at nasasaktan. Napayo ko tuloy ako dahil pakiramdam ko naninikip ang lalamunan ko. Sa pinipigilang emosyon, nasasaktan ako sa nakakita ko sa kaibigan ngayon. Pansin ko rin na ganoon rin ang itsura ng mga kaibigan ko. Buong buhay ko ngayon lang ako nakakitang umiiyak na lalaki. Pero hindi ka rin ito masisisi lalo na kung malalaman mo may pumatay pala sa magulang nito. Kahit sino talaga magkakaganito. Bakit mo sinasabing paano ka magiganti? Nandito kami doon, handa kaming magiganti para sa'yo. Para sa pagkamatay ng magulang mo. Wika ni Vince habang nakakuyom na rin ang kamao nito. Bilang mga dating secret agent, ayaw namin sa lahat ang ganito. Kailangan magbayad ang masasamang halang na gumawa nito. Napansin kong umiling-iling si Leonard at napasabunot sa ulo habang nakayuko. Sabihin mo kung sino. Mahina pero diin kong wika sa kaibigan naming si Leonard. Katabi ko lamang ito. Si Mr. Reyes at Mr. Buena, ang ama ng asawa ko. Garalgal na wika nito. Lahat kami naging balsan laman. Nanlaki rin ang mga mata namin na tumingin sa isa't isa. Pakiramdam ko pati paghinga namin tumigil sa pagkakabanggit nito kay Mr. Buena. Kahit nga sino mahirapan sa sitwasyon, kung ama lang naman ang pinakamamahal niyang asawa ang dahilan ng pagkamatay ng magulang nito. Ngayon alam ko na kung bakit nahihirapan ito ngayon. Gusto nitong magiganti ngunit nagdadalawang isip dahil ama ito ng mahal niyang asawa at si Mr. Reyes naman ama rin ng babaeng si Evangeline. Nang pagkakaalam ko, nagtuturingan itong magkapatid at hindi ko rin mitatanggi na nagkaroon ako ng pangamba nang malaman kong ang ama rin ni Evangeline ang dahilan ng pagkamatay ng magulang nito. Huwag naman sanang may kinalaman dito si Evangeline. No, hindi maaari. Huwag naman sana. Anong gagawin ko? Paano si Evangeline? Napasabunot rin ako sa ulo dahil ngayon nagsisimula na akong maguluhan. Ngayon alam ko na kung bakit nahirapan itong makapagdesisyon. Pansin ko rin na wala ni isang mga kaibigan namin ang nagsalita. Halatang hinihintay ako ng mga ito na unang magsalita. Pero hindi rin ako makapagdesisyon ngayon o makapag-isip ng mabuti lalo na't sangkot dito ang ama ni Evangeline kung saan nagkakaroon ako ng pagtingin sa dalaga. Nakakainis, bakit nga ba sila pa? Ilang minuto ang lumipas saka ako nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Sa amin kasi magkakaibigan maliban kay Leonard, ako ang leader nito nung secret agent pa kami. Kaya walang isang nagsalita sa mga ito dahil hinihintay ako ng mga itong magsalita kung anong maaring maging desisyon. Si Leonard naman kasi halatang hindi rin ito makapag-desisyon sa ngayon.
Alam kong naguguluhan din ito. Pansin ko rin na panainom ng alak nito na siyang hinahayaan ko naman. Mas mabuting mag-usap-usap na lang kami bukas. Tama na iyan dude, bukas na lang tayo mag-usap-usap kung ano-ano maaari nating gawin. I think naman wala pang nalalaman si Mr. Reyes na nalaman mo na totoo kahit si Mr. Buena. Makakapag-isip at makakapag-desisyon pa tayo. But not now, lalo na't lasing ka na. Ihatid na kita, mahabang wika ko kay Leonard. Pansin ko namang bumitaw ng bumuntong hininga ang ilang mga kaibigan namin. No, hindi ako uwi ng mansyon. Baka kung ano pang magawa ko sa asawa ko. Wika ni Leonard. Okay sa kondo kita ihatid. Wika ko na lang dito dahil lasing na ito kaya kailangan na namin itong alalayan. Pagkarating sa parking lot, inihabilin ko pa ang mga ito na pumunta sa kondo ni Leonard kinabukasan upang makapag-usap kung anong plano nito. Initusan ko na rin si Vince na ipakuha ang sasakyan ni Leonard at dalhin sa kondo nito. Samantalang hindi naman mapakali si Cindy at anong oras na wala pa rin ang asawa niya. Kaya naisipan niyang tawagan ito sa cellphone. Ilang beses na niya itong tinatawagan ngunit walang sumasagot. Tinatawagan niya ito ng paulit-ulit hanggang sa magsawa siya sa kakatawag. Napapitlag pa siya nang bigla itong tumawag dahilan upang masagot niya kaagad ang tawag nito. Ngunit laking gulat niya dahil kaibigan nito ang sumagot. Cindy, it's Mark. Lasing ang asawa mo at dito mo na siya nagpahatid sa kondo niya. Mukhang may malaking problema. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Bukas na lang kayo mag-usap. Pag uwi niya riyan, bungan kagad sa akin ni Mark. Hindi naman ako kagad nakapagsalita. Sige, ikaw ang bahala sa kanya. Hihintayin ko na lang siya bukas. Mahinang wika ko. Hanggang sa napaalam na ito, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong natulala sa kawalan. Bigla rin may sumipa sa dibdib ko sa kaba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagtayuan na rin ang balahibo ko pagkasabi ng kaibigan nito na may problema sa Leonard. Ang alam niya okay pa lang sila nito nakarang araw. Hindi niya rin makita rito na may problema itong dinadala. Pero bakit ngayon? Bigla siyang napopo sa kama at napatingin sa anak. Napayapang natutulog. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng takot. Samantala sa kabilang banda naman, tulala si Leonard habang nakaupo sa sala sa loob ng kanyang kondo. Alas 10 na ng umaga ng mga oras na yon. At kahit ganoon ka umaga, naroon kagad ang kanyang mga kaibigan. Nakatunghay rin sa kanya at hinihintay siya magsalita. Bumuntong hininga muna siya bago nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Mark, ikaw nang bahala sa mga pulisya, kumausap. Siguraduhin mo lang na hindi yan kasabot ng lalaking iyon. Mahinang wika ko. Pakiramdam ko kasi nanghihina pa rin ako. Nagalit ako ngunit nanghihina ako sa tuwing naiisip kong kasangkot ang mga taong malalapit sa akin. Hindi ko rin alam kung alam rin ba ni Evangeline ang pinaggagawa ng ama nito. Hindi ko nga rin alam kung ito ba ang daan ng mag-ama para kunin ang loob ko at para makuha na mga ito ang nais nila sa akin. Lahat ng evidence, naayos mo na ba? Tanong ni Mark sa akin. Yes, maikling sagot ko. How about Mr. Buena? Tanong naman ni Vince. Bumuntong hininga na naman ako bago nakapagsalita. Nahirapan ako sa sitwasyon. Sobrang hirap. Hayaan muna natin siya. Kapag nahuli na si Mr. Reyes, alam kong isasabit niyang ama ng asawa ko. At di ako magsasalita sa Mr. Buena ng side niya. Kung anong totoong nangyari noon, nasa kamay niya ang kaligtasan niya. Wika ko habang nakatingin sa kawalan. Masakit isipin na kasabwat ang ama ng taong mahal ko. At alam ko rin masasaktan ang asawa ko pag nalaman ito. Ngunit kailangan magbayad ang dapat magbayad. Kailangan nating kumilos ngayon at baka makatunog pa ang Reyes na iyon. Wika naman ni Kit. Kailangan muna nating ibigay ang ebidensya sa mga pulisya. Siguraduhin din natin na hindi kasabwat ng Reyes na iyon ang mga pulisya. Mahirap na. Wika naman ni Dance. Kailan ka magkikilos? Tanong naman ni Mark sa akin. Next week, para mahuli ka agad ang Reyes na iyon. Wika ko. Wala kasi akong balak sumama sa mga ito. Natatakot ako sa maaaring magawa ko rito lalo na kapag naiisip kong namatay mga magulang ko dahil dito. Ang mga pulisya at mga kaibigan ko ang pupunta sa mansyon nito dala ang lahat ng evidence para dito. Paano dud kung manlaban? Tanong ni Dance. Bigla naman ako napatingin dito. Nakatingin din ang mga ito sa akin. Biglang tumigas sa mukha ko sa tinanong nito. Alam ko naman na posibleng mangyari yon lalo na't hindi ito papayag basta-basta na makulong na lang. Alam ko ring marami itong mga tauhan at makapangyarihan din ito. Tumayo ako habang nakuha yung mga kamao. Alam niyo nang gagawin, maikling sagot ko. At pagkatapos sumakbang ako malapit sa bintana at tumingin sa labas doon. Ramdam kong blanco ang ekspresyon ng mukha ko.
How about Evangeline? Tanong naman ni Kit. Napapikit naman ako ng mariin sa tinanong nito. Baka pigilan kami, wika naman ni Vince. Bigla naman akong pumihit para sa mga ito. Balangko ang mukha ko, alam ko yan. Ramdam ko rin na naging matigas ang ekspresyon ng mukha ko. Isama niyo siya. Kung magpupumilit, wika ko sa mga ito. Napansin kong tumingin naman ito kay Mark. Alam kasi namin na mukhang may gusto ito kay Evangeline. Hindi lang ito nagsasalita. Lalo na ako at malapit na kaibigan ito. Alam kong tinamahan ito sa dalaga. Napansin kong tumingin sa akin si Mark. Alang-alang sa mga taong malapit sa buhay ko, hindi ko dudungisan ng dugong kamay ko. Ngunit kung may pipigil at may manlalaban, makakapatay ako. Matigas kong wika sa mga ito. Alam nilang ibig kong sabihin. Bago man ako tumilikod sa mga ito, napansin kong napatimbagang si Mark sa mga sinabi ko. Lumabas na ako ng kondo para umuwi na mansyon. Napabuntong hininga naman si Mark sa sinabi ng kaibigan niyang si Leonard. Naintindihan niya ito, ngunit gagawin niya ang lahat upang hindi dumaan sa dasang lahat. Sana makisamang panahon. Pipingwi ka niya sa sarili. Hindi na rin naman nagtanong pa ang ilang kaibigan namin. Alam naman ng mga ito na higit kaming malapit ni Leonard. Kaya alam nila na alam ko ang naisip parating na kaibigan namin. Wala kaming nagawa kundi sumunod kay Leonard. Palabas ng konto. Papasok pa lang ako sa mansyon, tanaw ko na ang asawa kong naghihintay sa pagdating ko. Pansin ko rin ang tuwa sa mukha nito na makita ko. Sinalubong ako nito kagad ng yakap, ngunit hindi ko naman magawang gumanti ng yakap dito na siyang ipinagtaka ng mukha nito. Honey, ayos ka lang ba? Totoo bang may malaki kang problema? Tanong nito sa akin. Kitang-kita kong pagkabahala sa mukha nito. Gusto ko itong yakapin at tagkan, ngunit nahihirapan ang kalooban ko. Sa tuwing naiisip ko, ang ama nito ang isa sa dahilan kung bakit nawala ang mamahal ko sa buhay, ang mga magulang ko. Mabilis kitong tinalikuran. Tingnan ko lang saglit ang anak namin na nasa crib. Bakit mo ko iniiwasan? Muntik na akong magulat dahil nakasunod din pala ito kagad sa akin. Magbibihis ako ng mga oras na yan. Akmang tatalikuran ko ito nang pigilan ito ang braso ko dahilan para tignan ko ito sa mga mata. Ano bang problema? Don't tell me na iiwasan mo naman ako. Dahil may problema ka na naman. Ano? Wala ba talagang kwentang asawa at hindi mo ako masabihan ng problema mo? Sunod-sunod ang mga tanong nito. Kitang-kita ko na rin ang sakit at inis at irita sa mukha nito. Ngunit pinilit ko pa rin maging malamig dito. Malalaman mo rin ang lahat. Maghintay ka lang. Malamig na wika ko rito sa katuluyan nitong iniwan sa loob ng kwarto. Hindi naman napigilan ni Cindy ang mapaluwa sa inaasta na kanyang asawa. Bumabalik na naman kasi ito sa dati. Napopo na lang siya sa gilid ng kama habang umiiyak. Hindi niya alam kung kakayanin niya bang ganitong paugali ng asawa. Nasa tuwing may problema ito, mukha siyang estranghera sa paningin nito. Parang pinaparamdam nito na hindi man lang siya makakatulong sa bawat problema nito. Iniisip niya tuloy kung totoo bang kilala niya talaga ito. Dahil kung ito ang totoong ugali nito, hindi niya na naising manatili sa tabi nito kahit na mahal niya pa ito. Mahal niya nga, pero ganito ang pinaparamdam sa kanya kapag may problema ito. Hindi kaya nagugustuhan nito si Evangeline na iyon? Madalas sila magkasama lalo na't bata pa ito sa kanya. Nakagat niya na marin ang labi niya sa isiping iyan. Pakiramdam niya tuloy, napakahina niyang babae. Kasi parang gusto na niyang sumuko kagad. Lalo na kung ganito na naman ang kinikilos na kanyang asawa sa kanya. Lumipas pa mga araw na ganoon pa rin pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa na si Leonard. Sinusubukan niya itong kausapin ngunit isa lang ang sinasabi nito na malalaman ko rin ang lahat. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang iparating. Nasasaktan na ako ng sobra lalo na't hindi na ito tumatabi sa pagtulaw. Madalas din nawala ito sa mansyon at kung umuwi, sobrang gabing-gabi na. Ilang beses na bang tumulo ang mga luha ko sa pinapakita nitong kalamigan. Pakiramdam ko, gusto ko nang sumuko at sigawan ito dahil sa galit. Ngunit umiiwas naman ito kagad. Umalis nga ito kahit na hindi pa ako tapos magsalita, kaya hindi ko mailabas ang galit ko at sama ng loob ko rito. Isa lang alam ko, ang hintayin siyang paalisin ako sa mansyon nito. Pagod na ako. Hindi ko alam kung anong pinagagawa nito. Hindi ko nga alam kung nababae na ba ito dahil madalas gabing-gabi nito umuwi at minsan nakainom pa. Kahit kailan hindi ito ang pinangarap ko sa isang pamilya. At kung ano pang susunod na mangyari ba nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.
Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay nalaman na ni Leonard kung sino ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga magulang niya. Hirap niyang tanggapin na may kinalaman dito ang ama ng minamahal niya. Kaya naman, nagpakalasing ito. Pero dinamaya naman ito ng kanyang mga kaibigan at pati sila ay nagulat sa kanilang nalaman. Si Mark naman ay nalungkot dahil may gusto nga siya kay Evangeline. Pero ama niya ay isa sa may pakana sa pagkamatay ng magulang ng kanyang matalik na kaibigan na si Leonard. Samantala, sa kabilang banda naman, dahil nga sa pinapakita na kalamigan ni Leonard kay Shai, ay parang napagod na itong si Shai sa pag-uugali ni Leonard. Ni hindi niya maintindihan kung ano ba ang problema nito, bakit hindi ito nagbabahagi sa kanya. Ikayong mag-asawa naman sila. Isa lang alam ko, ang hintayin siyang palisin ako sa mansyon nito. Pagod na ako, hindi ko alam kung anong pinagagawa nito. Hindi ko nga alam kung nababae na ba ito dahil madalas gabing-gabi na ito umuwi at minsan nakainom pa. Kahit kailan hindi ito ang pinangarap ko sa isang pamilya. Samantala sa kabilang banda naman, what? Paanong nangyari? Pasigaw na tanong ko sa aking mga kaibigan. Lalo tuloy ako nagagalit ng mga oras na yon. Nasa opisina kami ng araw na yon at iyon kagad ang isinalubong sa akin ng mga ito. Ganoon din ang pinagtaka namin dude. Pagkarating namin sa mansyon niya, wala siya roon. Kahit anak niyang si Evangeline wala rin doon. Wika ni Vince. Rinig ko ang tunog ng sarili kong ngipin sa sobrang galit ko. Hindi maaring kasabot ang Evangeline na iyon. Paano niyo nasabing wala roon? Hinalugog ba ng mga pulisya ang loob ng mansyon niya? Baka nagtago lang ang mga iyon. Galit pa rin wika ko sa mga ito. Pakiramdam ko tuloy, hindi ko na kinikilalang mga kaibigan ko ang karap ko sa galit na nararamdaman ko. Pati ang mga ito, nadadamay sa galit ko. We did pero wala talaga sila roon. Ang problema lang, kung may secret room sila, maaring doon nagtago. Isa na rin ito sa problema at tiyak may alam na iyon na alam mo na ang nakaraan. Wika naman ni Mark. Nakakainis, wika ko. Sabay sipa ng isang trash can na nasa giliran ko. How about Mr. Buena? Baka nalaman niya na rin ito. Tanong ko sa mo ito. Masakit man para sa akin na tawagan ito sa ganung paraan. Ngunit hindi ko ito matawag-tawag ng daddy sa ngayon. Dahil isipin ko pala na isa ito sa dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Sobra na akong nahihirapan. Sa mga nakalipas na araw, hindi ko nagawang pansinin ang sariling asawa. Ayaw ko naman kasing mapagbuhatan ito ng galit. Kaya hanggat maaari iniiwasan ko ito. Naisipan kong saka na lang kami mag-uusap kapag nalaman nito ang ginawa ng sariling ama. Tiyak naman na maintindihan niya ako kung bakit ako nagkakaganito. Ngunit sa kabila ng nalaman ko sa ama nito, hindi ko pa rin ito kayang idamay. Dahil mahal na mahal ko ito at alam kong wala itong kinalaman sa mga nangyari noon. Hindi ko lang maiwasang di ito pansinin dahil masama ang loob ko sa ama nito. At ayokong madamay pa ito sa galit na nararamdaman ko sa mga taong may dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Ngunit alam ko ring nasasaktan ko na naman ito tulad ng dati, pero wala akong magagawa sa ngayon. Dahil kahit ako man nasasaktan at nahihirapan sa sitwasyong kinakaharap ngayon, tinitiis kong huwag itong pansinin. Ngunit alam ko na rin sa sarili kong ayokong mawala ito sa paningin ko. Ayokong mawala ito sa sariling pamamahay namin. Kahit na kasabot ang sariling ama nito, ayokong umalis ito sa bahay naming mag-asawa. Isa na rin iyon sa dahilan kung bakit hindi ko masabi rito ang totoo. Dahil baka ito mismo umalis sa poder ko. Dahil baka hindi nito kayanin na ang sariling ama nito ang isa sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At iyon naman ayokong mangyari, ang umalis siya sa pamamahay namin. Dahil hindi ko kakayanin, kahit na ganito ang mga nangyayari, hindi ko siya kayang mawala. Hindi mababawasan man lang ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Wala siyang alam, ngunit kapag pinalam ito ni Mr. Reyes, maaaring malaman niya nga. Wika naman ni Kate. Kailangan pagbantayan ang mansyon ng Reyes na iyon. Baka makatakas pa iyon, tiimbagang na wika ko. I already did but how about Mr. Buena? Maaring malaman na niya na alam mo ng lahat. Wika naman ni Mark. Hindi naman ako kaagad nakapagsalita. Napabuntong hininga pa ako ng malalim bago nakasagot sa sinabi nito. Mas mabuti kung ganon, at least kung tinuturing niya talaga akong asawa ng anak niya, siya mismo ang pupunta sa akin at hihingi ng tawad. At sa mga oras na gawin niya iyon, may pagkakataon pa akong malaman ng buo ang lahat na nangyari noon. Wika ko sabay buntong hininga ulit. Natahimik naman ang mga ito. Halatang sang-ayon naman ito sa naisip ko. Ang kailangan lang gawin, pabantayan ang lihim ang mansyon ng Reyes na iyon at baka magawa pa nitong makatakas. Wika ko pa sa mga ito. Sumang-ayon naman ang mga ito. Sigurado akong gagawa ng move ang Reyes na iyon mula ngayon. Lalo na't nalaman niya na alam mo ng lahat. Wika naman ni Dance.
Uunahan na natin siya. Kaya't hanggat maaari bantayan nating maigi ang lugar na posible niyang puntahan. Especially ang mansyon niya. Baka nagtatago lang ito sa loob. Wika naman ni Vince. Pansin ko naman ang pananahimik na kaibigan naming si Mark. Ngunit hindi ko na lang iyong pinansin. Iniisip din siguro nito kung may nalalaman din ba si Evangeline sa pinaggagawa ng ama nito. Samantala sa kabilang banda naman, paano niyo ito nagawa, Dad? Anong klaseng tao kayo? Sigaw ni Evangeline sa sariling ama habang umiiyak. Napasingap pa siya nang sampalin siya nito. Tumigil ka, wala kang karapatang sigawan ako. Anak lang kita. Sigaw ni Mr. Reyes sa anak. Hanggang sa marinig ni Evangeline na inahabilin siya nito sa mga tauhan. Bantayan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makalabas ng kwartong ito. Wika ng sarili niyang ama sa tauhan nito. Naiwan naman siyang umiiyak. Kahit kailan hindi niya naisip na magiging masama ang kanyang ama. Masyado itong mabait sa kanila ng kanyang ina. Kaya hindi niya lubos sa kalain na magagawa nitong pumatay ng tao para lang sa inggit nito. At masamang hangarin, kahit na hindi nito mismong sariling kamay ang pumatay, siya pa rin ang nag-uutos sa mga tauhan nito. Kaya parang siya na rin ang pumatay sa mga ito. Sa isiping iyon lalo siyang napaiyak. Kaya pala bigla-bigla na lang itong nagaya papuntang ibang bansa dahil may ginawa itong masama. Nalaman niya lang ang lahat na bigla na lang siya nitong hatakin papunta sa isang secret room sa loob ng master bedroom na mga ito. Ayun pala, mayroon ng mga pulis sa baba ng mansyon nila. Unang beses niya rin nalalaman na may secret room ito sa room. Mayroon din sa loob nito ng CCTV kaya kitang-kita niya ang mga pulisya na humahalugog sa loob ng mansyon nila. Napansin niya rin ang mga kaibigan ng Kuya Leonard niya. Doon siya nagpumilit na tanungin ang sariling ama at dahil sa kakulitan niya inaamin itong totoo. Sinabi rin ito na kasabot ang ama ng Kuya Leonard niya kaya alam niyang matindi ang pinagdadaanan ng Kuya Leonard niya. Kaya pala ilang araw itong hindi nagparamdam sa kanya. Dahil siguro nalaman nito ang ginawa ng daddy ko. Siguro niisip nito na maaring kasabot ako kahit wala naman akong nalalaman. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng paghihirap habang umiiyak. Natatakot siya sa maaring mangyari. Kailangan niyang makagawa ng paraan. Samantalang si Mr. Reyes naman pumunta sa kabilang secret room at doon bumubuo na maaring gawin sa Delamontre na iyon. Kung inaakala mong maisan mo ko iyo, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko ring matutulad ka sa mga magulang mo kapag nagmatigas ka. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi niya bago niya pindutin ang numero ng pinakamamahal niyang kaibigan. Samantala sa kabilang banda naman, sino kayo bitawan yung asawa ko? Sigaw ni Eduardo nang may mga armadong lalaking pumasok sa kanilang pamamahay. Nakaramdam ako ng takot nang hawakan naman itong aking asawa sa magkabilang kamay at ngayon naiiyak na ito sa takot. Pati ako hinawakan naman ito sa magkabilang kamay upang hindi makapiglas. Malalaki at malalakas sa mga armadong lalaki. Sumama kayo sa amin nang tahimik kung ayaw niyong madamay ang iyong asawa. Wika ng isang lalaki na mukhang leader sa kanila. Sino ang may utos nito sa inyo? Galit na tanong ko sa mukhang leader. Kahit na may alam na ako kung sino maaring gumawa nito sa kanila, mas nanaig pa rin sa akin ang malaman kung sino ang nag-utos sa mga ito. Isang kaibigan mo raw. At kailangan mong sumama na maayos sa amin kung ayaw mong madami ang iyong asawa. Wika na lalaki. Gusto ko mang makaramdam ng sobrang galit ngunit alam kong wala akong laban sa mga ito. Kahit ang mga bantay ko sa mansyon nakokorner ang mga ito. Hindi man ito sinabi ang pangalan na tinutukoy nito, alam ko na kung sino ang kaibigan ang nagpagawa nito sa kanya. Hindi ko akalain na tutuhanin nito ang sinabi nito na minsang tumawag ito. Napatimbagang na lamang ako habang nakatingin sa mga ito na masama. Sasama na ako, bitawan niyo ng asawa ko. Malakas na wika ko sa mga ito. Pilit naman akong nagpumiglas ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa magkabilaan kong kamay at balikat. Binitiwan naman ng mga ito ang mahal kong asawa na si Elisa at mabilis itong lumapit sa akin at yumakap na mahigpit. Darling, pagtawag nito habang umiiyak, ramdam ko rin ang panginginig ng katawan nito sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala, makakauwi ako na maayos. Mag-iingat ka rito, huwag mo sana itong ipaalam sa anak natin. Wika ko sa aking asawa. Dahil pansamantala nila akong binitawan, kaya naman nayakap ko rin ito na mahigpit at pinunasan ang mga luha nito. Kahit naman kasi may edad na rin kaming dalawa, mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Hakbang magsasalita sana ang asawa ko nung bigla akong kalat ka rin ng mga lalaki. Wala naman akong nagawa, naiwan itong humihikbi habang nakatingin sa akin. Tingnan ko naman ito sa mga mata na pinapaalam dito na maging maayos din ang lahat. Kahit pa wala akong kasiguraduhan, ayoko lang itong mag-alala ng labis.
Mahigit 1 oras din ang biyahe bago ako ng mga ito ibinaba sa isang lugar na mukhang luma na. Hanggang sa lumitaw sa harapan ko ang tinuring na matalik na kaibigan. Mabuti naman at sumama ka na maayos, mahal kong kaibigan. Nakangising wika ni Jose Reyes habang nag-iitit ng sigarilyo. Anong ibig sabihin nito, Jose? Wika ko agad dito. Binitawan na rin ako ng mga tauhan nito, ngunit may ilang tauhan sa paligid namin dalawa. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Nalaman na ni Mr. De La Montre ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya. Pinuntahan ako sa mansyon ng mga pulisya at kasama pa ang magagaling niyang kaibigan. Mabuti na lamang at may secret room ako sa loob ng mansyon, kaya naman hindi nila ako nakita. Wika nito habang mataman ang titig sa akin. Ako naman itong naging balsa na laman. Pakiramdam ko, namutla ako sa sinabi nito, lalo na tasawa ito ng anak ko. Bigla ako tuloy naisip kung may alam na rin ba ang anak ko tungkol dito. At tiyak ko naman na alam niya na rin nakasabot kita sa pagkamatay ng magulang niya. Ang pinagtataka ko lang kung bakit ako lang yata ang pinapahuli niya sa mga pulisya. Wika nito habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman napigilang mapalunok sa sinabi nito. Alam ko ang ibig nitong iparating. Hanggang sa makita ko ang isang ngisi sa mga labi nito. Well, hindi na dapat ako magtaka kung bakit hindi kanya dinamay. Asawa niya lang naman kasi ang nag-iisa mong anak. Wika pa nito sabay tawa ng pagak. Hindi ko naman napigilan ang mapalunok. Nang sunod-sunod at ramdam ko na rin ang pawis sa giliran ng mukha ko. Kahit na kaibigan ko ito, o mas tamang sabing naging kaibigan, hindi ko pa rin mabasa ang tinatakbo ng isip nito ngayon. Nakakaramdam ako ng kakaibang takot. At ngayon alam ko na ikaw ang magiging sagot sa mga plano ko. Wika nito na siyang ikinaramdam ko ng hilakbot. Sabay titig sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin, Jose? Kinakabang tanong ko. Relax kaibigan, hindi naman kita papatayin eh. Hindi ko naman yata iyon magagawa sa mahal kong kaibigan. Wika nito sabay lakak. Ngunit ramdam ko ang kakaibang kilabot sa lakak nito. Hiling ko lang sana na itinuturing pa talaga ako nitong tunay na kaibigan. Hanggang sa magsalita ulit ito sa akin na siyang ikinatayo ng mga balihibo ko at kinalakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginig rin ako bigla sa takot. Hindi, please Jose, huwag mo itong gawin sa akin. Sigaw ko sa tinuring na kaibigan. Habang papalayo ito sa akin. Gagawin mo ang nice ko, Eduardo, dahil kung hindi, pipili ka lang naman, buhay o patay. Madinawi ka nito. Saka siya nito tuluyang iniwan sa kwartong iyon na may ngising malademonyo. Nakangisi namang nakatanaw si Reyes bintana. Mas magaling ako sa iyo, De La Montre. Kung inaakala mong makakaya mo ako na ganun-ganun na lang, nagkakamali ka. Nakaalis siya sa mansyon niya nang walang nakakakita sa kanya. Alam niyang posibleng pinapasugbaybayan siya ng De La Montre na iyon sa mismong mansyon niya. Kaya gumawa siya ng paraan upang makaalis sa sariling mansyon nang walang makakakita. Inihabilin niya na rin ang mga tauhan niya sa mansyon na bantayan na maiging anak niya na huwag itong makakalabas at baka gumawa pa ito ng bagay na ikakasira ng plano niya. Alam niyang hindi ito sang-ayon sa ginawa niya at baka gumawa pa ito ng bagay na hindi niya magustuhan. Tingnan ko lang kung hanggang saan natapang mo, De La Montre. Nakakaawa ka. Alam kong kahinaan mo asawa mo. Sa isiping iyon ni Reyes ay kagad siyang napalakak. Ramdam niyang magtatagumpay siya sa huli. Samantala, sa kabilang banda naman, nakatanaw ako sa bintana sa loob ng kwarto namin. Habang binabantay ang anak kong mahimbing na natutulog, namarinig ko ang vibrate sa cellphone ko. Kagad ko naman itong sinagot na makita kong ang daddy ko ang tumatawag. Sa kabila kasi ng pagbabago na naman ang ugali ng asawa ko, hindi ko ito ipinapaalaman lang sa mga magulang ko. Hello dad? Hello anak, wika nito. Napakunot na ako bigla na maramdaman kong parang hindi maayos ang boses ng daddy ko. May problema ba daddy? Napatawag kayo? Tanong ko sa minahong salita. Lalo pa akong napakunot na nang hindi ito kagad nakapagsalita. Hanggang sa marinig ko na lang na parang may maingay sa paligid nito. Dad, are you there? Where are you? Is there something wrong? Sunod-sunod na tanong ko nang hindi ito nagsasalita. May narinig pa nga akong mukhang nagmura. Magsasalita sana ulit ako nang biglang magsalita ang daddy ko. Anak, pwede ka bang pumunta rito? Hindi ko na pinatapos pa si dad at mabilis ko na itong sinagot. Okay dad, pupunta ako ngayon dyan. Wika ko. Wala ako sa mansyon anak, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Ititext ko ang address, wika nito. Okay dad, pupunta ako, wika ko na lang dito. Hindi ko na lang nagawang mag-isip pa ng kung ano-ano. At pakiramdam ko may problema ang daddy ko at mukhang kailangan ako nito. Akmang ibababa ko na sana ang cellphone ko nang may pahabol pa itong sinabi. Huwag mo munang isama ang anak mo.
Anak, please lang, wika nito. Pero dad, naputol ang sasabihin ko na magsalita muli dito. Please anak, kahit ngayon lang, wika pa ng daddy ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may binundol sa dibdib ko. Ngunit binaliwala ko na lang iyon. Okay dad, mabilis akong kumilos para magpalit ng damit at pagkatapos tinawag si Nanay Isteng para tingnan ang anak kong natutulog habang wala ko. Wala naman kasi ng mga oras na iyon ang magaling kong asawa. 3:00 na ng hapon ng mga oras na iyon. Saan ka ba pupunta anak at hindi mo isasamang anak mo? Tanong ni Nanay Isteng. Sinagot ko naman ito habang nagsusuklay ako ng buhok. Pupunta lang ako saglit sa bahay nila mami at may importante lang daw sasabihin si dad sa akin. Sandali lang naman ako roon, kaya iwan ko na lang sandaling anak ko. Lalo na tulog pa naman, mahirap na kung gigisingin ko pa at umiyak pa. Wika ko, paano kung hanapin ka ng asawa mo? Tanong nito. Napangiti naman ako na mapait, ngiti-ngisi. Kailan ba ako hinanap nun? Simula na magbago naman ugali niya, parang wala siyang asawa at anak. Mapait kong wika. Hindi naman ito nakakibo. Hindi naman kasi lingid kay Nanay Isteng ang pagbabago na naman ng magaling kong asawa. I have to go. Kaya na muna Nay ang bahala sa anak ko. You can call me kapag may problema. Sandali lang ako roon. Wika ko. Ginamit ko ang isang kotse na pag-aari ng asawa ko. Pinayagan man akong lumabas ng mga tauhan nito. Sinabi ko lang naman kasi nasandali lang ako at dadalaw lang ako sa mga magulang ko. Kaya kahit nagpumilit na hinatid ako ng isa sa mga tauhan nito, pinilit ko pa rin huwag na silang mag-abala pa. Mahigit 1 oras na makarating ako sa lugar na tinukoy ng daddy ko. Napakunot-no pa ako at liblib ang lugar na iyon. Hanggang sa bigla na lang may ilang tao ang bumulaga sa harapan ko na siyang nagpakaba sa akin. Sino kayo? May nang tanong ko sa mga ito. Pakiramdam ko tinakasan ako ng kulay sa muka pagkakita ko sa mga armas na hawak nito. Sumunod ka sa amin. Nasa loob ang iyong ama, wika ng isang lalaki. Sabay talikod ng mga ito papunta sa lumang bahay. Napalunok pa ako bago dandaang sumunod sa mga ito. Sana nga lang hindi ito mga nagsisinungaling. Ngunit hindi ko maikakaila ang naramdamang kabatakot. Anong ibig sabihin ng mga taong ito? Tauhan ba ito ni daddy? Pero bakit kailangan dito pa kami pumunta sa lugar nito? Gulong-gulong isipan ko sa mga tanong na pumasok sa aking isipan. Hanggang sa magulat na lang ako sa nakita. Hello Iya, nice to see you again. Wika ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Parang nakita ko na ito. Hindi ko lang matandaan. Do you remember me sa restaurant? I told you that I'm your father's best friend. Wika pa nito ngunit nakangisi ito na siyang hindi ko nagustuhan. I remember now but why are you here Mr. Reyes? Wika ko, napatanaw. Bigla naman itong natawa. Parang tawa na hindi totoo. Masasagot mong tanong mong iyan kapag pumasok ka sa kwartong iyon. Wika nito sabay turo sa kwartong nasa dulo. Lito naman akong tumingin dito. I thought na ang daddy ko ang makakita ko. Pero bakit ibang tao yata ang sumalubong sa akin? Don't tell me. Nasa loob ng kwartong iyan ng daddy mo. Wika pa nito. Hindi ko alam kung namalikmata pa ako nang umisi ito bago tumalikod. Mabiblis naman ang hakbang kong binuksan ang pinto. At doon ko nakita ang daddy kong nakayoko. Ngunit kaagad ding napangat ng tingin nang bumukas ang pinto na siyang binuksan ko. Dad, wika ko. Mabilis ko naman itong niyakap. Pansin ko ang mata nitong napakalungkot. Hindi ko naman mapigilang makaramdam ng takot. Alam kong may mali. Unang kita ko pa lang, kanina sa mga lalaking sumulubong sa akin, ramdam ko nang may mali sa mga nangyayari. Anong ibig sabihin nito dad? Bakit nandito kayo at bakit naririto ang lalaking iyon na kaibigan mo raw? Bakit maraming tauhan nito? Bakit kayo nandito at bakit niyo ako pinapunta dito? Sunod-sunod kong tanong sa daddy ko habang litong-lito. Bigla naman itong napayo ko at napaupo. Papatawanin mo sana ako anak. Daral ka na wika nito. Doon naman ako, pinalamigan ng mga kamay. Anong ibig mong sabihin dad? Sabihin nyo na at masyado na akong kinakabahan. Wika ko sa daddy ko. Tumingin naman ito sa mga mata ko. Kitang-kita kong kalungkutan sa mga mata nito. Hayaan mo munang sabihin ko sa iyong lahat bago ka magalit sa akin anak. Daral ganitong wika ulit sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakagat labi dahil sa pinipigilang emosyon. Pakiramdam ko hindi ko kakayanin ang sasabihin nito. Ngunit kailangan ko marinig. Nagsimula ito magkwento na nakaraan ng mga ito. Simula kabataan ng mga ito hanggang sa magkaroon na ito ng mga pamilya. Hanggang sa ikwento nito kung paano nagsimula ang inggit na umiral kay Mr. Reyes kung paano ito naplano na masama laban sa mag-asawang De La Montre. Hanggang sasabihin nito kung paano nga ba namatay ang mga magulang ng aking asawa na isa sa dahilan ang sarili kong ama kung bakit namatay ang mga magulang ng asawa ko. Sinabi rin ito na alam na ng asawa ko ang mga nangyari noon.
Kaya nandirito sila mag-ama ngayon dahil sila ang bitag upang makuha si Del Monte ng Reyes na iyon. Napalood ako bigla sa sahig pagkatapos ng mga sinabi ng daddy ko. Hindi ko na namalayan ang mga luwang sunod-sunod na pumatak sa mga mata ko at kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.